Higay ng aso ko. Anyway guys, hi, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan naman natin itong post na nanggaling po, of course, ating very reliable source na si Gossip Central. Paano hindi magiging reliable ang ating source? Nanggagaling din naman, of course, no? Ang kanyang mga material available sa mga public domain. So, might as well na pag-usapan natin ang naging sagot ni Raffy Tulfo doon sa manifestong lumabas galing sa iba't ibang sangay ng AFP. For sure, hindi lang yung mga taga-army. Alam naman po natin na ang AFP hindi lang naman army. Diba? So, pull up na natin tong video na to. Senator Raffy Tulfo. Wait lang. Ayan. Lipat natin yan para hindi mag-feedback. Yan. So sabi nga dito sa title ni Gossip Central, lalong dadami ang sundalo at pulis na manggagalaiti kay Raffy Tulfo dahil sa statement niya. So, kaya ako tuloy, sinabi ko rin dito, fake news ang sigaw ni Idol Raffy sa paglabas ng manifesto ng mga retired general. Strike 3 na ba to? Kasi nga guys, no, 'di ba, meron ngang ex-official ng Air Force na ang sinasabi niya, strike 2 na raw ang mga Tulfo. Okay? Hindi lang naman niya inaano si Raffy Tulfo alone doon. Kasama rin doon si Congressman Erwin Tulfo. So dito pakinggan natin, no, yung naging pahayag. Then i-analyze natin and let's see, no, kung may part dito na pwede tayong mag-agree sa kanya. Otherwise, alam niyo na. Senator Raffy Tulfo nagsalita na tungkol sa mga survey companies na sa ganito pa kaaga ay naglalabas na ng mga survey patungkol partikular sa 2028 national election. Ayon kay Tulfo, ay wala pa daw sa kanyang isip ang 2028 election, bagamat nagpapasalamat naman siya sa suportang kanyang tinatanggap. Ngunit ang pumukaw ng pansin sa ilang mga netizens ay ginawa niya ito dahil sa pambabatikos na tinatanggap ngayon ng senador patungkol na nga lalo sa ginawang manifesto ng mga retiradong sundalo na kumukondena sa ginawang pambabatikos ng senador lalo na sa mga kasandaluhan at kapulisan. Tinawag niya ang mga ito na isang malaking fake news at sinisiraan di umano ang kanyang programa at itiniin pa niya na lehitimo nga ang kanyang programa. Okay. Question. Doon sa manifesto, okay, may part doon na specific, may part doon na general. Pero malaki yung pagka-specific ng mga pumirma sa manifesto. Hindi nila nagustuhan. Maliban lang sa pamamahiya, no, dito kay Kanlog. Pagsalitaan ni Raffy Tulfo ng ganun. Can you qualify that as fake news? Ikaw yung nagsabi nun, Idel. Ikaw, walang iba. Walang nag-imbento ng mga salita sa mga sinabi mo. Ikaw na ikaw. It came out of your mouth. Yung mga insulting words na ginamit mo while you were talking to PF Kanlog, no? It was very you. The way you talk. It's not the first time that people will hear you say something like that. Hindi mo na kailangan pumunta sa kahit kaninong YouTube channel creating reaction videos of your program. People can just go directly to your YouTube channel. And there, they can see it. Diba? Hypothetically, paano if nag-come forward ang pamilya, yung magulang nito ni Kanlog? What are you going to do? Paano kung sabihin ng pamilya ni Kanlog, kaya mo bang buhayin ang anak namin? Diba? Kaya mo bang buhayin yung anak namin? Tapos tinawag mo pang bobo yung mga basher. Mamaya pag-uusapan natin yung naging reaction ni Idol Raffy tungkol dito. 'Di ba? Nag-iiyak yung babae na lumapit sa kanya.
dahil siya daw ay sinisisi sa pagkamatay ni Kanlog. O what if ganito rin yung scenario natin? What if maglabasan ang mga inosenteng pinatulfo? And blame you for everything. One of which, yung mga kilalang-kilala naman natin, very recent lang, di ba? Iliana Brothers. Tinawag mong, ano tinawag mo? Tinawag mong scammer. Di ba? Tinawag mong scammer yung magkapatid na Iliana sa programa mo. And finally, nagsalita na rin siya. Sino proprotekta sa mga taong to? 'Di ba? Nakakaranas ng mga pang-aabuso in your way of talking. Excuse me. They can just say whatever you want without even thinking kung nakakasakit ka na ba o nakakasira ka na. And yet ikaw mismo, ayaw mo na nasisira yung pangalan mo, pagkatao mo. Pero ikaw, 'di ba? Si Kanlog lang ba? Ilang taon na ba tinawag ni Raffy Tulfong inultil, bobo at minamura dyan sa loob ng Senado? O wag na natin isama ang RTIA. Diyan na lang sa loob ng Senado. Ilang taon na ba ang nagmukhang masama dyan sa'yo sa loob ng Senado? Without even, without even showing na totoo at may basehan yung sinasabi mo. We are all interested, di ba? Gusto namin yan. Nasupilin mo lahat ng mga corrupt officials, employees ng gobyerno. Pero wala kang ginagawa kundi magsalita ng hindi maganda at mag-akusa. To the same thing na ginawa mo kay Kanlog. And how can you prove it na ito ay isang fake news? Kahit ako kritiko mo, Raffy Tulfo, pag mali yung information, then I will defend you. Kritiko mo lang naman ako, hindi mo ako kaaway. Ang pagiging kritiko ko, nakikita ko lang at tinatama ko lang yung mga mali mo. Minsan ko na lang sinabi to, paulit-ulit kong sasabihin, hindi kami ang sumisira sa'yo, ikaw mismo. Ikaw na nagsalita na duwag si Kanlog, ikaw na nagsalita na kung ano-ano laban dun sa tao, sasabihin mo fake news. So ano ka, fake news? Diba? Mainit ang mga pambabatikos ngayon sa nasabing senador dahil sa pagtawag niya na duwag ang isang sundalo na umatras sa kanyang kasal pero di kalaunan ay namatay dahil sa katapangang ipinamalas niya upang mailigtas ang kanyang mga kasama. Question. Another hypothetical. Sa tingin nyo ba, just to prove na mali si Raffy Tulfo sa pagtawag sa kanya ng duwag, mas ginusto pa nung tao na ipakita niya na matapang siya sa harap ng kamatayan? Diba? What if lang naman, hindi tinawag ni Raffy Tulfo na duwag yung tao? Sa tingin nyo, buhay pa yung tao? Kaya nga sa opinion ng maraming netizen na nakapanood nun, even before nyo dinelete yung video na yan sa channel ninyo, i-assume na lang natin na na-delete na kasi hindi na makita sa channel ninyo eh. Oh. Kung hindi mo kaya tinawag na duwag yun, Idol, sa tingin mo buhay pa si Kanlog? Sa tingin mo, yung pagtawag mo ng duwag, pinatunayan niya sa yung hindi siya duwag? Kaya mamamatay siyang matapang? It's just a question. Kayo, netizen, what do you think? Kayong mga nanonood ngayon, what do you think? Opinion ng nakakarami. Yung sinabi di umano ni Raffy Tulfo dito kay Kanlaog ay nagkaroon ng psychological effect sa kanya. Nagkaroon ng mental breakdown di umano yung tao. Diba? Ngayon, kung babalikan natin yung issue ng babae, nung nabuntis di umano nito ni Kanlog.
Alam mo ma'am, gaya nga ng sinabi ni Kanlog, parati daw kayo nag-aaway. Pwedeng epekto yan ng pagbubuntis mo, no? Hormonal. Pwede nyo kasing pag-usapan yan pribado eh. Hindi mo kailangan magpatulfo. Ano ba purpose mo? Kaya ka magpatulfo. Kasuhan si Kanlog? Ano ikakaso mo kay Kanlog? 'Di ba? Dalawa lang naman yan eh. Either mapahiya si Kanlog o kasuhan mo si Kanlog. Kasi kung kakasuhan mo si Kanlog, hindi mo kailangan si Raffy Tulfo. Kung gusto mo siyang mapahiya, then kailangan mo nga si Raffy Tulfo. Tapos, iiyak ka doon sa programa dahil sa'yo sinisisi. Hindi mo yun maaalis, ma'am, sa mga tao, lalong-lalo na sa pamilya niya. Kasi kung hindi ka nagpatulfo, malamang sa malamang, baka lang buhay pa yung tao. Baka lang hindi niya kailangan patunayan na matapang siya. 'Di ba? Nakuha mo ba yung hustisya mo? Dahil sa nangyari doon sa tao? Imaginin mo, as you said, buntis ka nga, nawalan ng tatay yung anak mo. Kasi ang nangyari dyan sana guys, no? Kung eto si ma'am na lumapit dito kay Idol, inintay na lang na matapos. At eto yung mga remedies niya eh. Inintay mo na makabalik sa kampo yung ama ng iyong dinadala. Pwede kang mag-file ng administrative case laban sa kanya. 'Di ba? This is a hard truth. Pag hindi ka kasal at nabuntis ka, there's a very big possibility na pwede kang takbuhan ng isang lalaki. Di sana hindi kayo nagpapabuntis. 'Di ba? Yan yung consequences ng action natin. Oh. Ano pa yung other remedies mo? Kung sakali man, no? Pwede ka rin mag-file ng vowsy. Naging boyfriend mo eh, o boyfriend mo eh. Kahit pa naging sexual relationship lang ang meron kayo, pwede kang mag-file ng vowsy laban dyan sa tao yan. Diba? Ano pa? Ngayon, meron ng extended solo parenting. Pwede ka rin mag-file. Kahit ikaw ay nagdadalang tao pa lang. Pwede mo nang i-avail yung extended solo parenting. Diba? See the number of remedies, legal remedies that you have, that you can avail. God knows kung ano talaga ang fate ng tao. Pwede rin nating maisip, no? Na gusto niyang patunayan kay Raffy Tulfo na hindi siya duwag. Eh, hinarap niya ng buong tapang yung kalaban ng gobyerno. Diba? Did that even occur to you? Na kaya namatay yung tao dahil gusto niyang patunayan na hindi siya duwag. Pero sa kanyang statement ay tila mas manggagalaitin na naman ang mga retiradong sundalo dahil tila baga ang mensahe ni Senator Raffy ay sinisiraan lamang siya at ang kanyang programa sa pagpapakalat ng fake news. Ang tila nagiging interpretasyon ni Senator Raffy Tulfo ay tila baga inaatake siya ng mga fake news ngayon dahil nga sa inilabas na survey ay siya. I honestly want to understand as to where and how it became a fake news when in fact yung sources ng information is galing mismo, siya mismo. Siya mismo yung nagsasalita. Paano siya naging fake news? Ang nangunguna sa potensyal na maging susunod na presidente ng Pilipinas. Narito ang statement ni Senator Raffy Tulfo. Ating pakinggan at ikaw na ang humusga, kabayan. Stop. Okay.
I'd like to make a statement. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request Dito ka natatawa yung 1% difference with VP Sara, no? Ito pa another na nakakatawa dyan, no? Pero mamaya, pag-uusapan natin. ko lang po sana sa mga survey company, huwag niyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nakikiusap po ako. Especially sa 2028. Please, huwag niyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. And it hurts me actually na nag-umpisa pa lamang tayo, itong administrasyon, baby pa lamang, pinag-usapan na natin kung Ano? Itong administrasyon, baby pa lang. You're done with your second year. You're nearly, you are about to enter your third year. Diba? Paano mo masasabing baby to? Ang dami nang pinirmahan ni PBBM ng mga batas. Diba? Itong administrasyon ni PBBM, hindi to nag-umpisa kahapon. Ang dami nang project na umpisahan. Ang dami nang issue pinupukol kay PBBM. So, paano naging baby to? kung sino maging kapalit sa baby na yan. No, we should be talking about how we can support this administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve. Sa pagkakalam ko, even ako hindi lang ako naging botante. No. Naging tagapagtanggol pa ako ni PBBM during the election. Kasi naniniwala ako. No. It's not just about continuity. Ako kasi, here's the thing about me, no. Gusto ko, hindi lang continuity. Pero every single president na dumadating, dapat mas better ka dun sa umalis. Kasi pag naging mas better ka sa umalis, ibig sabihin, paganda ng paganda yung growth ng Pilipinas. It's not just economy, but as a whole. Yun sana ang tinitingnan natin. Dapat bumuboto tayo ng mga kandidato natin who we believe is better than the previous administration. Hindi yung mas worse. Kasi hindi tayo usad dun eh. Diba? Pagdating ng 2028. Pagdating ng 2028, that's the only time that we have to talk about kung sino ang karapat-dapat na mamuno ng bayan. Ang nangyari? Akala ko ba? Listen na. By 2028, dun lang daw natin pag-usapan. Bakit hindi niya straight away sabihin na hindi siya tatakbo ng 2028? Pansinin nyo. Administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve it pagdating ng 2028. Pagdating ng 2028, that's the only time that we have to talk about kung sino ang karapat-dapat na mamuno ng bayan. See? I-continue pa natin. Tingnan natin kung sasabihin niya na hindi siya tatakbo. Sinabi lang niya, wala sa utak niya. Sinabi lang niya, by the time na 2028, doon lang tayo mamili, whatsoever. Pero hindi niya sinabi rito na hindi siya tatakbo. Hindi niya kinonfirm yung sinabi ni Erwin Tulfo na hindi siya tatakbo ng 2028. Ang nangyari, sa unang taon pa lang ng administrasyong ito, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Bad, wrong, mistake, error. Yan unang taon pa lang, pangalawang taon na. Ayan, may date pa nga, di ba? April 8, 2024. Sabi ko pala rito, no good. Kasi unfair naman sa administration na ito. Who's doing good? Hindi administration ni PBBM ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, kaya ka nagre-react, Idol, ang gusto mong sagutin is yung manifesto. Hindi yung administrasyon. Hindi nga kumuha ng spokesperson si PBBM. Tapos ngayon, spokesperson kang bigla ni PBBM o ng gobyerno to o ng administrasyon niya. Diba? You're not even a cabinet secretary to know everything about his administration. Or at least a portion of it. Diba? Hindi nyo ba napapansin na bigla niyang pinapasok dito si PBBM o yung administrasyon niya? PBBM has nothing to do with the manifesto against you. Who's doing good? For me, the present administration, PBBM is doing a very good job. Let's support him.
Sige nga, tanungin ko kayo guys. Anong kinalaman o anong koneksyon ng administrasyon ni PBBM sa manifesto na kumakalat ngayon? Nangyari, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Gumagawa tayo ng survey na sinasabing ito ang maging magandang kapalit after him. Don't. Alam mo, tama yung sinabi ni Atty. Libayan kagabi. Itong mga itong mga survey companies na to. Ako at siguro I'll try to reach out to Ma'am Malu Tikia. Kasi meron siyang survey company which is ang Publicus Asia, 'di ba? Itatanong lang natin, kayo ba, kusang loob nyo bang ginagawa ang survey or meron nagbabayad sa inyo to do the survey? 'Di ba? Kasi gastos guys ang mag-conduct ng survey. Yung pumunta ka sa labas to get the survey, gastos. Yung pagtatrabaho at pag-a-analyze ng mga tao after the survey, gastos. Sino naman ang gagawa niyan ng libre? 'Di ba? Sige nga, sino gagawa ng libre nga naman 'yan? 'Di ba? Plus yung nagpa-survey, syempre ipapa-include niyo yung mga pangalan niyan. Alam niyo kung bakit? This is something that I learned along the way, no? As a political content creator. Kasi yung mga oligarchs, what they do, based on the survey, yung legit na survey, based on the survey, doon nila titingnan kung sino ang bubuhusan nila ng pera in terms of susuportahan pagdating sa eleksyon. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan ng malalaking korporasyon na to. Meron isang korporasyon, guys. Lahat ng kumakandidato, halimbawa, the previous presidential election, lahat ng kumandidato ng presidential election, nag-donate sila. Equally, same amount. Nag-donate sila. Pataas na yung value ng donation nila doon sa mga, sabihin na lang natin, namumurong kandidato. Yung nakikita nilang may sure win na. That's the point why some people, private citizens, corporations, businessmen, sponsor surveys. Sila nagpapasurvey. And you cannot take names out of the equation just like that. But then again, as requested by Raffy Tulfo himself, ayaw niyang mapasama sa mga survey, then they have to respect that. Diba? They have to respect that. Paano kung hindi nila sinunod si Raffy Tulfo? Then, Raffy Tulfo may, seek legal actions. Anong crime? Malay natin, gumawa siya ng batas. Na pag inayawan ng isang politiko na papasama ang pangalan niya sa survey, abay, kakasuhan pag sinama. Diba? Ganyan lang yun. Let's support this administration. Kung ano yung mga pwede natin maitulong, lahat tayo magkaisa para sa ating bayan to. Okay. Sige nga, Idol, follow up lang. Kamusta na ang nangyari sa Kuwait? Speaking of tulungan ang administrasyon na to. Hanggang ngayon, wala pa rin yatang napapa-deploy papuntang Kuwait. Paano yung mga napag-initan? Naging maluwag ang Kuwait government. Okay. Sa embahada natin. Kasi meron tayong mga center doon wherein yung mga runaway pupunta sa embahada, konsulado. For the longest time, hindi pinakikailaman niya ng Kuwaiti government. But because of what he said, diba? Basa kayo ng mga international article. Wala ko in Abu Dhabi, bigla ko nabasa. Maraming pinakulong, pinatanggal yung shelter na yon sa loob ng embahada. Tapos, yung iba pinadeport, yung iba pinakulong habang pinoproseso yung kanilang deportation.
Sasabihin ba ni Raffy Tulfo, it has nothing to do with him? After niya magsalita, biglang nag-retaliate ang Kuwait eh. 'Di ba? Ayaw niyo pala magpa-deploy dito. Sige, hindi namin bibigyan ng visa ang mga tao, ang mga Pilipino. Sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw natin kailangan Kuwaiti ang mga trabaho sa Kuwait. Ano sagot ng Kuwait? Hindi namin kayo kailangan. Kami ang kailangan nyo, kaya kayo nga nagpupunta rito sa amin. Kasi kami ang kailangan nyo. Hindi kayo ang kailangan namin. So, pinatunayan naman yan ng Kuwait. Ano ginawa ng Kuwait? Lahat ng Filipino, okay, on a visit visa, nakaban. Lahat ng pamilya, the first time pa lang pupunta ng Kuwait, hindi binibigyan ng visa. Sa paanong paraan kaya nakatulong si Raffy Tulfo doon? Ilan bibig ang nagutom dahil doon? Ilang pamilya ang nangulila dahil doon? Diba? Okay? Now, number 2. Kung hindi kayo pwedeng pigilan, yun talaga ang trip niyo. Please lang, huwag niyo po akong isama. Maglagay na lang kayo ng mga ibang pangalan dyan. Please, huwag niyo po isama. Kasi pag sinasama niyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulang marami. Support. Dito ako natatawa. Sinisisi niya yung survey dito sa lumabas na manifesto. Supporters ng iba dyan, nag-aaway-away. Wow. Supporters ko, supporters na. Talaga ba? Ngayon, kung ano ng mga istorya ang lumalabas against me. Kung ano ng klase mga fake news ang lumalabas sa akin. Now, we are in the juicy part. Fake news. Kayo na guys ang tanungin ko. No? Kasi ako natatawa na lang ako sa sinasabi niya. Fake news daw. Fake news ba? Yung kitang-kita natin kung paano nagsalita si Raffy Tulfo. Kung paano niya ininsulto si Kanlog. Fake news ba yun? So, sino pala yun? AI? 2020 AI, ganyan. Diba? Before mag-pandemic. What if ganito yung nangyari? What if, sabihin natin sa pamilya ni Kanlog, yung nagpatulfo kay Kanlog, kasuhan nyo ng cyber libel. Kasuhan nyo rin si Raffy Tulfo ng cyber libel. At the time that na nangyayari yun, siya ay isang pribadong tao. Diba? Hindi mo siya politiko. At the same time, dahil sa naging result nung sinabi ni Raffy Tulfo, hingan niyo siya ng danyos. Kasama yung babae na nagpatulfo. Paano kung yun yung sabihin natin sa pamilya ni Kanlog? Diba? Ngayon, kung sinasabi ni Idol na fake news ito, kakapanood ko lang kay Kayo sa live niya, no? Ayan, andito pa nga, nakasalang pa ako. Ayon nga dito kay General's View, mahigit 300 na raw ang nakapirma sa manifesto. Kung fake news yan, Idol, di ba ayaw na ayaw mo sinisiraan ka? The last time na may sumira sa pangalan ng RTIA, kinasuhan mo si Dave Villanueva. Diba? Kung yan di umano, ayon na rin sa sinabi mo, again, babalik lang tayo sa sinabi mo. We're just gonna stick to what you said. Ayon sa iyo, fake news ang kumakalat. Hindi na kailangan ng manuscript. Kunin mo lang. Available sa mga Facebook post ng iba't ibang tao. Yung sinabi ng Coalition of Concerned Citizen. Pati yung pangalan ng lahat ng taong pumirma. Reterado,
active, civilian, andun lahat. Sabi ko nga dun sa post ni Kayo eh, isang affidavit lang yan. Alam mo yung 300 na taong yan. Diba? This is what you do. This is what you do. Will you deny that? Oh. Saksing buhay ko si Atty. Libayan. Oh. Hindi ko rin sasama yung sarili ko. Kaya Atty. Libayan na lang. Atty. Libayan na isa ng abogado. Tinadtad nyo ng kaso. Pati kami, bit-bit niya. So imagine mo, ilang kaso yung na-handle ni Atty. Libayan. Mula sa kanya hanggang sa amin. Kaya nga hindi ako tumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok dahil palagi na lamang pagpuna. Parang hindi ako naniniwala dyan. Kasi doon sa nabasa kong isang tawag dito. Atty. Libayan can attest to this, no? Atty. Libayan can attest to this. Sabi niya rito, hindi daw siya nanonood. Pero, nag-file siya ng kaso kay Atty. Libayan, dated this year lang. Kung hindi ka nanonood, definitely. 'Di ba? Wala kang maikakaso kay Atty. Libayan. Siya kanya yung most recent eh. So paano ka nagkaso kay Atty. Libayan kung hindi ka nanonood? Oh. So gaano karaming fake news na tong sinasabi mo? Hindi ka nanonood pero nakasuha mo si Atty. Libayan. No. Ng cyber libel. Dated January and February videos. Okay? Kung hindi ka nanonood yan, Oh. Tanong ko lang yan sa'yo, Idol. Kung hindi ka nanonood, paano mo nakita yung mga videos na pinanood mo na ang mga dated ng videos live ni Atty. Libayan is January, February? Now, if I'm not mistaken, Atty. Libayan can correct me. Sino pa? To think doon sa affidavit of complaint mo, kung tutuusin, pang ilang tao na si Atty. Libayan na nag-react doon sa video mo. Nag-react tungkol sa'yo. Marami ng taong nag-react ahead of him. Diba? And yet si Atty. Libayan lang nakasuhan. Yun kung hindi ka talaga nanonood, O talaga, ito lang naman yan guys, no? Gaya ngayon. Okay? Ngayon tinatawag lang ni Idol Rafi na fake news yung sinasabi ng manifesto ng mga retired generals. What if si Atty. Libayan ang sumulat niyan? Na +1 na naman si Atty. Libayan. Si Atty. Libayan, kinakaya? Ang mga retired generals, hindi. Even the fact, Idol, na sinabi mong fake news na to, it will even add fuel to the fire. Para sa akin, kung ako naging PR mo, the best course of action, hindi ka na lang nag-react. Tahimik ka na lang. Because definitely, for you saying na nagpapakalat ng fake news laban sa'yo, do you really think matutuwa ang mga pumirma sa manifesto? Mas lalo silang magagalit sa'yo. Diba? Do you really think you, by saying something here, now, putting a comment about dyan sa manifesto, will end? No. It will add. Una, tungkol sa akin. Wala nang akong mabuting ginawa, kundi puro mali. Simula kasi nang lumabas itong mga survey na ito. Nung wala pa itong mga survey ito, nakapagtrabaho naman tayo. Although ngayon kahit na may... Well, here's the thing, no?
It was never about the survey. Okay? It was never about the survey. I don't know how many of you out there will agree dito sa sabihin ko. The very fact that tumakbo ka as a senator, nanalo ka, ako, no, even if I didn't vote for you, inisip ko, baka nga, no? Kasi may isa akong professor eh. Super proud na binoto ka eh. Alam mo ngayon, pinagmumura ka na niya. Diba? Pinagmumura ka na niya. Kaya nga nagulat ako, shit, abogado, binoto si Raffy Tulfo. Maybe may nakikita nga siya na hindi ko nakikita. So I trust him and I believe him. Dahil nung una, sabi niya, baka nga iba ka pagka naging senador ka. Ano nangyari? Siya ang nag-iba ng tingin sa'yo. Diba? He also calls you Mr. Grandstanding. He even said, kung siya papatawag mo dyan sa Senado at ganyanin mo siya, gaya ng ginagawa mo sa mga kapulisan, mumurahin ka rin niya. Kung paano mo trinatrato daw ang mga pulis at ganun daw ang pagtatrato ang gawin mo sa kanya, gagawin din niya yun sa'yo para maramdaman mo kung ano ang pakiramdam ng naiinsulto publicly. Diba? See? It's never about the survey, Raffy Tulfo. I will disagree with you 101% on this one. The fact na pumasok ka sa Senado, the fact na dinadala mo ang mga issue ng programa mo papunta sa Senado, you open a Pandora's box. Hindi paninira ang nakikitang mga mali mo. Kung noon pa lang nakikinig ka sa mga pagiging kritiko namin, baka you become a better person. Unfortunately, hindi yun ang ginawa mo. Iba ang ginawa mo. Diba? Ilang piraso lang kami. Take note guys ha. Ilan lang tayong kabatas dito. Oh, yung active na nagvo-vlog, na nagkikritiko sa mga ginagawa ni Raffy Tulfo. Tapos pinagkakamalan pa tayong mga vlogger daw ni Attorney Libayan. Diba? O ngayon, 300 and counting. Not to mention yung mga netizen, ang mga nagko-comment sa iba't ibang mga social media platform. Siguro sa 10 nag-comment ng hindi maganda kay Raffy Tulfo, maswerte ka na lang pag merong isa nagtanggol sa kanya. Ulitin natin ha. Kung sa 10 taong natulungan ni Raffy Tulfo, meron din 10 taong nag-suffer. Diba? Doon sa mga 10 taong nag-suffer, meron doon 10 nag-sympathize. Sa 10 nag-sympathize, may 10 rin na nag-agree. And they also sympathize. Diba? Lumobo ng lumobo ng lumobo ng lumobo. So sa paanong paraan, Raffy Tulfo, na ikaw ay sinisiraan dahil sa resulta ng survey? With or without the survey, marami nang nasusuka sa'yo. That's the fact. Diba? Ang dami nang tinatawag sa'yo yung mga tao eh. Raffy Turbo, Raffy Munyo. Diba? That's your reality eh. You really think na forever kung yung estilo mo is ganun? Hindi po. Kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Yan ang sinasabi ng maraming tao. Oh. Yung issue pa lang kay Kanlog ang binibigyan ng pansin ng tao ngayon. Wala pa dyan. Hindi pa tayo nagkakaroon ng throwback sa DepEd.
Hindi pa tayo nagkakaroon ng throwback dun sa nangyayari kay Adora Ramos. Ako hanggang ngayon, hinihintay ko magsalita ang IBP. Diba? Alam nyo ba, here's the thing about lawyers, no? Ang IBP yung pinakamalaking organization ng mga lawyers. Pag may problema ka sa mga abogado, punta ka either Supreme Court or sa IBP. Pero sana, ang IBP, hindi lang takbuhan ng problematic na na abogado. Sana ang IBP rin ang nangunguna sa pagprotekta sa mga abogado rin nila. Sa lahat ng members ng kanilang chapter. As a whole. Sana yung mga inaabusong abogado, gaya na nangyayari kay Attorney Libayan, sana pinoprotektahan nyo. Mga abogado na iniinsulto during the Senate inquiry or Senate hearing, sana napoprotektahan ninyo. Ang mga abogado, train sila to be very tough. Yes. Yung outer shell nila, very tough. Pero ang inner shell ng mga yan, soft. Nagkakaroon din sila ng moment of breakdown. Tingnan nyo yung nangyari kay Pau Chief Acosta. Ano sabi niya? Kung may problema ka sa mga abogado ko, sa akin ka pumunta. Buti pa siya bilang hepe. Naalala ko rin, si DepEd Secretary nung panahon ni Duterte. Di ba umalma rin? Kung paano inano ni Raffy Tulfo yung teacher. Di ba? I-survey yan kahit na ano pa man yung mga lumalabas sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. I don't care. Tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho. Nakikita niyo. I don't care really. Tanong natin si Attorney Libayan. Totoo ba to? Attorney Libayan? Po. Hindi po ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one. Ganun po. So pag nilabas pala namin yung mga hindi na namin kailangan ilabas. Hindi na namin kailangan ilabas. Kasi may mga naglalabas na ng mga ng mga documents eh. 'Di ba? How kay Raffy Tulfo? No? So sino ngayon na magiging fake news nito? Ikaw o yung mga naglalabas ng mga affidavit of complaint mo? No? Oh. Very latest lang, si Banat Bay pa nagsabi. Oh. Lumulobong kaso di umano ni Attorney Libayan. Sino nagkakaso kay Attorney Libayan? Mga taga-RTIA, ikaw. Akala ko ba hindi ka nununoon? Tanong lang Talaga ako, yun ang pagkatao ko. However, naawa lang po ako doon sa mga tinutulungan ko, pati sila po nadadamay. Even some of the people that I know, and including people that are connected to me, my family, silang apektado. Bakit? Yung pamilya ba ng mga napatulfo, hindi sila apektado? Yung pamilya ba ng yung napatulfo ba, hindi sila apektado? Diba? Yung pamilya ba ng mga pinagsasalita mo ng hindi magaganda dyan sa loob ng Senado, hindi sila apektado? Yung mismo sinabihan mo, hindi ba sila apektado? Ikaw na ngayon ang biktima rito, Aiden? Ako sanay po ako, veterano po ako dito. I've been Sanay ka? here for more than 25 years, tama? Ako, dekada na sir. And still going strong. So, you cannot break me. That is a promise. I really don't think that's true. Kasi if you cannot be broken, kung hindi ka affected, ito na lang, kung hindi ka affected dito sa lumalabas na umiikot na manifesto, Aiden, malamang sa malamang hindi ka nagbibigay ng ganitong klaseng statement. You'll just gonna brush it off, let it go, ganyan. Diba? Pero trust me, no? Imagine mo, gaano karaming netizen na, ako, I'm not making any comment on that at all. Diba? Una, wala naman tayong pinanghahawakan na kahit anong ebidensya. And this is something that I really don't want to
to indulge myself with. Imaginein mo, marami nang nagbibigay ng insinuation na tumanggap ka di umano ng 1 bilyon. Kaya tinigil mo yung PCSO. Yung mga taong yan, yung sa pagiging Raffy Tulfo mo, dapat kinasuhan mo na yung mga yan. They are insinuating that you're a corrupt official. Oh. Ano pa? Ito. Yung mga sinabi doon sa manifesto na yon, nakakayurak talaga ng pagkatao mo. Hindi lang pagkatao mo, pati programa mo. Tapos sasabihin mo lang fake news. Bakit? Diba? Bakit? Bakit fake news lang? Kung kami nagsabi niyan, sure yan. Nagkaso ka na naman. Diba? Kung si Attorney Libayan nagsabi niya, sure yan. Linaswan mo na naman si Attorney Libayan. So bakit pagdating sa kanila, bakit fake news lang ang sinasabi mo? Diba? Ang kinatawaan ko lang, yung mga tao na lumalapit umaasa sa programa. Pati yung programa sinisiraan. At nakikita niyo naman kung gaano ka-legit itong programa at gaano ka-legit ang ginagawa natin sa Senate. Well, the business. Well, wala naman nagsasabing illegal yung programa mo. It's just that people see it the way they see it now. Okay? Even before. Ito ngayon natatawa ko. Why all of a sudden naging issue ang RTIA? Diba? Why all of a sudden naging issue ang RTIA? Kasi senador ka. Kasi binuksan mo, no, yung maliit mong mundo dati dyan sa RTIA na akala mo is mas lalo kang lalaki, hindi. Diba? Oh, sige nga. Sige nga. Ikaw mismo nagdala sa sarili mo to be very out in the open. Now, binigyan mo lalo ng rason ang taong bayan. Na-questionin ka dahil lalo na ikaw ay isang public official. Diba? Ako at yung mga kasamahan ko sa Senate, we continue doing our job. And just like people in the Congress, Alam mo, Idel, here's the thing. Sabi nga nila, when it comes to politics, wala kang permanenteng kaibigan at wala kang permanenteng kaaway. You don't know. Huwag kang magpakakampante sa mga kasamahan mo dyan sa Senado. Huwag kang magpakakampante sa iba't ibang mong mga kasama. Kung si Maharlika nga ay may puting ahas, baka yung puting ahas ni Maharlika, isa ka na sa minamanmanan. Diba? Oh, naisip mo ba yan? lower house, everybody's doing their job. Siguro ang pinakamaganda, No. I beg to disagree. A lower house, they're doing more job than you do dyan sa Senado. Bakit? Kasi masyadong busy ang Senado sa mga isyong binibitbit mo galing sa programa mo. Kaya tuloy, nakikita na rin ng mga tao ang conflict of interest between you as a senator and the owner of RTIA. Diba? yung mga nagsasurvey, do your job, mag-survey na lang tayo ng ano bang kailangan ng mga Pilipino. At yung mga survey na yun yung magiging basihan ng mga namumuno sa atin para yun yung gagawin ng trabaho. Huwag yung... As far as job description o kung ano man ang mandated sa mga public officials na to, they know. No? They know. Except you. Hindi mo na nga alam kung saan natatapos ang pagiging journalist mo sa pagiging senador mo. Hindi mo nga alam na at all times, no, under yan sa Article 11, na ikaw ay isang public official. So whatever you do, whatever you say, you will be treated as such. Isa kang public official.
So you have to act accordingly. Ayon nga sa Article 11. Public office nga daw is a public trust. Pero parang lumalabas sa pagkakaintindi mo, once na lumabas ka sa halls o sa opisina mo dyan sa Senado, hindi ka na public official. No? Yun yung tingin mo. Pero ang tingin namin, as long as meron kang titulong senador, you are a public official. And as a public official, nag-a-apply sa'yo yung article na yun ng Constitution. Diba? Sino ang maging presidente sa 2028? Sino maging vice-presidente? Sino yung Poncio Pilato? Wag. Hindi po healthy para sa akin. So again, Ate mo, hindi daw yun healthy para sa kanya. Sarili niya yung inisip niya. let's not talk of 2028, please. Let's talk of how we can help this country achieve its goal for the benefit of the many. And who are these many people I'm talking about? They are the poor. Sila po yung... Well, the poor. Poor na naman. Diba? Sige nga, ito tanong natin na. Senator Raffy Tulfo, simulang umupo po ba kayo dyan sa Senado? Na-alleviate na po ba ang buhay ng mahirap na sinasabi ninyo? Nakakapag-aral na po ba sa mga pribadong eskwelahan yung mga anak ng mga tao na tinulungan ninyo? Diba? Another question. Yung mga nilalabas nyo po bang pera? No? Para itulong sa mga tao. Ito po ba ay nanggagaling sa pondo ng inyong programa o sa pondo ng inyong opisina? No? That's a very legit question. We want to know. Lalo-lalo na kayong dyan sa Congress, no, lower house or upper house. Yung liquidation nyo is by certification lang. It is our best interest to understand and know. Kung saan nanggagaling yung mga pondo. Pati yun sa tupad. No? Ilang beses na natin nakita yung mukha nyo dun sa tarpaulin ng tupad payout. Yung po ba ay nanggagaling sa pondo ng opisina nyo o sa pondo ng dole? Diba? Kaya ano sinabi ni Erwin Tulfo, hindi ka raw tatakbo. Talaga ba? Ba't ka pa nag-effort sa tupad-tupad? Para saan? Kung nangangailangan ng tulong natin, hindi po natin kailangan na sila ay madamay doon sa nag-untugang bato. Kayo po. I don't think so. Nadadamay bang netizen? Hindi naman ah. Ang pinag-uusapan lang naman dito, guys, take note ha. Tema yung mga pinagsasama rito ni Raffy Tulfo. Ang pinag-uusapan lang dito yung mga sinabi niya kay Canlog. Okay? Canlog is the subject natin. Maliban doon, kung paano niya pagsalitaan yung mga men and women in uniform. Mapa-programa man niya, mapa-senado man. Yun lang. Hindi naman in-include doon sa manifesto yung governance ni PBBM. Hindi naman in-include yung mga lumalapit sa kanya sa programa niya. Oh. May lumalapit ba sa kanya sa Senado? Pag sinabi niyang oo, edi bodyakan natin si Super DM, 'di ba? Ang sabi ni Super DM, hindi daw siya in-entertain sa opisina ni Raffy Tulfo dahil yung mga ganong issue daw dapat na andun sa programa ni RTIA. See? So we don't know. Ano ba talaga? Po. So ang aking piece ay pinamagatang sundalo. Anyway guys, no? Kayo nang humusga. Dito sa sinasabi ni Raffy Tulfo na fake news, yung sinabi ng mga fake news ang nilabas na manifesto. Samantalang si Raffy Tulfo yung nagsasalita. Tulungan nyo rin ako kung paano kinoconnect ni Raffy Tulfo ang administrasyon ni PBBM sa manifestong inilabas ng mga tao from Coalition of Concerned Citizen.
And lastly, bakit isisisi ni Raffy Tulfo yung survey sa pag-atake sa kanya? Imagine mo, Raffy Tulfo, ito last na to. Imagine mo kung halimbawa man tumakbo ka sa 2028 election, i-ready mo yung sarili mo. 'Di ba? Dahil hindi lang 'yan ang lalabas. Maraming lalabas. Okay? Hindi kailangan ng survey para i-trigger yung mga bagay na mali mong ginawa in your past. Ilalabas lahat 'yan. Ngayon pa lang umiiyak ka na diyan sa manifesto. Marami pa tayo. Ako hindi ko alam yung kay Barbara. Hindi ko alam yung kay Grendy. Alam mo kung kailan pinapanood kita, Raffy Tulfo, since 2017. Pero kailangan ko lang nalaman yung tungkol kay Grendy. Very recent. Kailangan ko lang nalaman yung kay Barbara. Very recent. Kailangan ko nalaman yung kay Ma'am Julie Licop. Nung sinabi mong ine-extort ka niya. 'Di ba? So maraming lalabas na baho mo pag tumakbo ka ng 2028. Ako ba maglalabas? Of course not. Magsistick lang ako kung ano makikita ko sa mga public domain. And really, if it's something to do with your personal thing, that's least of my concern. I'll stick sa pagiging politiko mo. 'Di ba? So kung dyan pa lang umiiyak ka na, kung dyan pa lang ganyan na yung sinasabi mo, how much more yung pwede rin sabihin sa'yo by the time na tumakbo ka by 2028. And again, mind you, hindi po mga DDS. Okay? Ang mga kritiko mo. Wala pong kulay political ang kritiko mo. Okay, wala pong kulay. Sige nga, lalapitan ka kaya ng LP, ng Liberal Party, para maging standard bearer nila? I don't think so. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo rin yung thoughts nyo. I-connect nyo nga guys yung dots kung paano naging fake news yung sinasabi ni Raffy Tulfo na mismo siya yung nagsasalita ng mga sinabi niya tungkol kay Kadlog. Okay? Paano nagkaroon ng koneksyon ang administrasyon ni PBBM sa issue niya? At bakit niya sisisihin ang survey sa mga pag-atake di umano sa kanya?